naman po kung nakalimutan pong pumirma, punta na lang po sa likod para mapirmahan ang ating attendance. At paalala na lang din po dun sa output ng activity kung maaari niyo pong i-email. Niimbitahan ko po ang lahat na umupo na po para tayo po ay makasimula ng ating next lecture. Salamat po. Thank you. Sana isimulan. Susunod na bahagi ng ating seminar workshop. Sana po nakapag-merienda ng lahat. Ayan po. Kung kahapon ay nagbahagi siya tungkol sa mga akda ni Karl Marx, ngayon ay magbabahagi siya muli ng isa na namang heavy gut na lecture. Paano kaya nalaman ni Jasper na heavy gut nga yung lecture niya? Ni Sir Moment. Siya po nagsusulat nito. Para mapag-usapan ang pagdiriwang ng ika-101 na taon ng ang tungkulin ng tagasalin ni Walter Benjamin, paglunsad salin sa wikang Filipino at upang maglunsad ng kanyang salin pagkatapos, erase po yun. Para mapag-usapan ng lecture, ay muli ko pong tinatawagan na magbalik sa ating entablado ang ating workshop director na si Dr. Ramon Bomen Guillermo. Salamat po. Mahirap sundan yung lecture kanina na wala mga prizes, pero at least meron tayong masayang lecture kanina, kaya ngayon para medyo serious ulit. Importante yung kay Schleiermacher at itong kay Walter Benjamin na mga sanaysay tungkol sa pagkasalin. Sinasabi ng iba na ito yung dalawang pinaka-importanteng sanaysay tungkol sa pagkasalin, kung hindi man sa Germany, kundi sa buong daigdig. Hindi mo masabi buong daigdig, pero dalawa sa pinaka-importanteng sanaysay tungkol sa pagkasalin. Yung kay Friedrich Schleiermacher na hinggil sa iba't ibang pamamaraan ng pagkasalin, 1813 yon. Ibig sabihin 150th anniversary last year ng sinalin ni Fehmarn, na sana ay matignan ni Christian at mabigyan ng mga publication para mabasa rin natin yon, yung buo na salin ni Fehmarn. At yung kay itong kay Walter Benjamin, hindi ko lang kung kilala ninyong lahat si Walter Benjamin, pero siya ay nasulat niya yung kanyang ang tungkulin ng tagasalin, The Aufgabe des Übersetzers, noong 1923. Doon na-publish. Kaya yun ay 100th year din last year. Kaya yun nga, may paghahabol-habol na konti doon sa, kung talaga may magandang salin na sana sa Filipino ng dalawang sanaysay na ito, ni Schleiermacher at saka ni Benjamin,
Para pag-aralan din ng ating mga tagasalin sa Pilipinas ang mga ganitong ideya na naging napaka-importante at napakayaman para sa kultura ng pagkasalin ng mga German at ng mga Europeo sa pangkalahatan. So, yung painting na yan ay painting na isang estudyante, si E.J. Polata, isang historiador. So, yan sana yung binabalak natin na gamitin kung ito ay mai-publish bilang cover. Ayan, so kahit historiador si E.J. ay magaling din siya mag-paint. So, okay, next. Yan. Next pala. Yan. Okay. Saan ba nagsimula yung akda ni Walter Benjamin? Pero bago nun pala, isinilang si Walter Benjamin 1892 at pumanaw o namatay, actually nagpatiwakal 1940. Nagpatiwakal siya sa ganong kabatang edad noong 1940 dahil isa siyang Hudyo, at muntik nang maabot ng mga Nazi sa border ng France at saka ng Spain. Kaya imbis na mailagay doon sa mga death camp ng mga Nazi, inunahan na lang niya, Posible din ba sana na siguro sabihin niya baka hindi naman ako maabutan ng mga Nazi na yan, so di ako magka-cyanide, pero posibleng naabutan din siya, At yung nangyari nga ay gano'n na mapunta ka sa concentration camp ng mga Auschwitz o iba pang mga malala, na mga death camp nila, yun yung mangyayari. So, 1940 pa lang ay yun, pumanaw na ay isang napakadakilang manulat ng Germany. Napaka-importante ni Walter Benjamin, hindi lamang sa sanaysay nito, kundi sa iba pang mga sanaysay na maaari ninyong nalalaman din, sa art history, sa literature, philosophy, iba't ibang mga area ang naambagan ni Walter Benjamin ng kanyang mga sulatin. So, ang ating didiscuss ay yung sanaysay. Napakailing sanaysay lang nitong ang tungkulin ng tagasalin. At ito ay yung kanyang introduksyon sa kanyang salin sa German ng akda na Fleur du Mal ni Charles Baudelaire, na yung pamagat sa kanyang koleksyon o seleksyon ay Tableau Parisien, na ito ay yung salin ni Walter Benjamin patungo sa German ng mga Pranses na mga tula. At yung original na Fleur du Mal o Flowers of Evil ni Baudelaire ay 1857 na ilathala ang koleksyon na ito, 1857. Kaya napakalaki na impluensya ni Baudelaire kay Walter Benjamin sa usapin ng kanya, hindi lang sa literatura, kundi sa pag-iisip niya tungkol sa problema ng modernidad at kapitalismo sa kontekstong Europeo. Kaya pumili siya ng ilang mga tula sa Fleur du Mal, tapos nilipat niya sa kanyang sa German at gumawa ng isang aklat. Meron akong latest edition pa nitong Tableau Parisien, ito. Pero ito ay maraming nilalaman ng mga extra parts, mga appendices, etc. Dahil ito ay parang isang philological edition. Kaya maikilan talaga yung kanyang introduksyon. Ay, sorry. Yung nakakatawa sa introduksyon niya ay walang kinalaman doon sa salin. Walang kinalaman. Kung sabihin nyo, paano kaya sinalin ni Walter Benjamin si Baudelaire? Walang kahit anong kinalaman doon sa salin yung kanyang introduksyon. Bago sa isang napaka-tayog na pagmumuni-muni tungkol sa pagkasalin sa pangkalahatan, na talagang napaka-challenging. Kumbaga, sinasabi nga ng iba na nabanggit nga ni Annette sa kanyang talk na napakahirap intindihin ng sanaysay ni Walter Benjamin kahit para sa mga German. Kaya challenging talaga itong sanaysay na ito. Kahit napakaikli. Maraming mga debate tungkol sa kanyang interpretasyon. Mga philosophers na Derrida, etc. Na pinag-aawayan kung paano intindihin itong sanaysay na ito. Pero yun nga, umiinog ang maraming bagay ng mga tunggalian na yan sa pagkasalin. Paano ba natin maisasalin yung sanaysay tungkol sa pagkasalin ni Walter Benjamin? Na ironically, sanaysay tungkol sa pagkasalin pero napakahirap isalin. So, next. Yan. So, ito yung first page ng kanyang Tableau Parisien, na ito yung Die Aufgabe des Übersetzers, yung tungkulin ng tagasalin. Next. So, pinapakita ko na ito yung mga unang edition na lumaganap
No, halimbawa, itong 1968, Illuminationen, ito yung unang edisyon na ito ay nagkaroon ng malawakang dissemination sa publikong German. No? Very late. I mean, namatay siya 1940, pero yung kanyang fame came much later than his death. No, 1968, na 60s, doon kung bagang tutunugan ni pangalan ni Walter Benjamin ng mga, lalo na panahon ng aktivismo, no? Dahil nga si Walter Benjamin ay namatay bilang isang Marxist, no? Isang very strange kind of Marxist, no? Si Walter Benjamin. Nagkaroon ng influence sa student movements ng Germany noong 60s. At sa English naman, itong 1968 din, no? Kumbaga ay 55 pala yung German edition. 68 ay dahil medyo sumisikat na yung pangalan niya ay yun, naglabas sa English na si Hannah Arendt ang kanyang editor, ano? Yan, yung lover ni Heidegger. So, lover ni Heidegger, si Hannah Arendt, no? So, ni-dismiss sa kahapon So, next. So, merong iba't ibang mga salin sa English, no? Maliit yung nandito ngayon, pero 1968, yung original nga na Illumination, si Harry Zahn. 1968 din, Hein James and Falk. 1997, Stephen Randall. 2009, Underwood. So, habang tumatakbo yung panahon, may iba't ibang paulit-ulit na salin sa wikang Ingles ang sanaysay na ito, dulot ng kahirapang maintindihan. Dahil sabihin ng mga iba, si Zahn, marami siyang mali, sinasabi ng iba. Kailangan natin gumawa ng bagong salin. So, gagawa ng bagong salin, tapos hindi na naman masaya yung mga tao doon sa susunod. Kaya, nagbabago batay sa interpretasyon at pag-unawa doon sa teksto. Kaya, tingnan natin yung ilang halimbawa. Next. Para ginawa ni Thea Morgan. Yan. So, yung halimbawa, 3 salin ng first sentence ng essay ni Walter Benjamin. First sentence lang ito. No? So, yung unang salin, 1968 ni Zahn, in the appreciation of a work of art or an art form, consideration of the receiver never proves fruitful. This first sentence is very puzzling for everyone, no? Because it's actually saying, don't mind the reader. Yeah, no? Or who will read the translation. Yeah. Next, when seeking knowledge of a work of art or an art form, it never proves useful to take the receiver into account. Nowhere so far as a work of art or an art form is concerned does taking account of the person receiving that work or that form prove fruitful as regards gaining knowledge thereof. So, first sentence pa lang, may iba-iba na silang mga take, doon sa first sentence na yun. May imagine yung susunod pa ng mga bahagi na mas mahirap pang ma-parse, ng sanaysay na ito. At pansinin nyo ay, ba't kaya iba-iba yung mga salin dyan? At, ngayon, yung salin sa Filipino, sa ibaba na ginawa ko yan, hindi kailanman na ipakita na mabunga para sa kaalaman hinggil sa likhang sining o anyong sining ang pagsasaalang-alang sa tagatanggap ng mga ito. Ito yung pinaka-okay na sabi. Hindi. Kasi ito yung pinakamalapit talaga nun sa German dahil una, wala naman yung appreciation doon sa German. Look at that, no? Nirgends weiß ich in einem Kunstwerk oder etc. etc. Wala diyang appreciation. Erkenntnis ang nandyan. I can't miss knowledge, kaalaman. Tapos, wala ring seeking knowledge. Wala ring gaining knowledge. So, meron ditong mga elaboration na ginagawa dun sa English. Na hindi ko naman sabi mali, no? Baka ginagawa nila yan para mas malinaw o para mas madulas, Ganyan pa man ay makita nyo kung bakit ang daming diversity dito sa pagkasali ng iba't ibang bahagi ng sanaysay na ito. Yan. So, anyway, kapag tinignan natin ito, anong klaseng statement yan? Na hindi mahalaga ang nagbabasa. Siguro iba. Sa ibang pagkakataon natin, palalim ito, pero gusto ko siguro sa isang aspekto lamang ay maintindihan natin ng konti ang punto ni Walter Benjamin na ito. Next. Ayan, so dahil mahirap ang akda ni Walter Benjamin, and may mga ilan na gumawa ng mga komprehensibong commentary. Halimbawa, si Bellbang.
Antoine Berman, yan nabanggit kanina na nagsaling mula kay Yerbang, di ba? L'Age de la Traduction, di ba? Na ito ay isang commentary ng buong, in French, no? With the translation ng buong sanaysay ni Walter Benjamin. Na siyempre ay gumagawa rin ng sarili niyang pagsisikap na maunawaan ito. Na siyempre hindi final. At ito yung pinaka-latest ay translation as form ni Douglas Robinson, Amerikano yata, 2023, a centennial commentary on Walter Benjamin's The Task of the Translator. Sa akin lang, mas maganda kay Berman kaysa dito kay Robinson. In fact, I don't really recommend yung kay Robinson. Pero ito ay sentence by sentence discussion nung kay Walter Benjamin. Ang objection ko lang kay Robinson ay hindi niya masyadong ikinokonteksto si Benjamin doon sa kanyang milieu, doon sa German context. Parang Anglo-American yung kanyang pag-situate. No? Like I'm an American and trying to understand Walter Benjamin, so I'm going to situate Walter Benjamin in an Anglo-American context. Parang hindi ganong, para sa akin hindi ganong effective yung ganon. Pero ito yung latest, 2023. So he tried really actually to put something out for the centennial of this essay. Next. Ayan, so basically ay simple na to, no? Punta natin yung isang salita lang i-discuss natin doon sa akda ni Walter Benjamin. Übersetzen, no? Übersetzen. Ibig sabihin niyan ay pagsasalin, ano? So tingnan natin. Yung Übersetzen ay siyempre may isa ba ang pagtawid, no? May iba't ibang ibig sabihin. Ang Übersetzer, ito yung tagasalin. Übersetzung, ito yung salin. At yung pinaka-importante dito para sa atin ay yung tinatawag na Übersetzbarkeit. No? O sa English, translatability. Translatability. Übersetzbarkeit. Kung merong mga nag-iisip at talagang problema sa problema ng pagka-masasalin, maraming nagawa mga German tungkol sa usapin na ito. Di ba sinasabi natin minsan, imposibleng isalin ito. No, hindi ito maisasalin. Sinasabi natin, masyadong mahirap o ano ba yung dahilan? Iba't ibang dahilan kung bakit. May mga bagay sa ating kultura, sa ating wika na hindi maisasalin. May mga bagay sa kultura at wika ng ibang lugar na hindi rin natin maisalin sa atin. So ito yung problema ng Übersetzbarkeit. Ngayon, gusto kong i-break down yung Übersetzbarkeit sa mga elemento niyan sa wikang Aleman. Übersetz, syempre ay yung verb, pero Übersetzbar, ibig sabihin niyan, posibleng maisalin. No? Übersetzbar. Ngayon, pwede rin Übersetzbarkeit. Pag may kite, ibig sabihin niyan, yun yung kalagayan ng pagka-maisasalin. No, yung kite, ay nagsasabi niya, halimbawa, frei, no? Malaya. Freiheit, ito yung kalagayan natin ng ating pagiging malaya. No? Übersetzbarkeit. Yan, so tandaan mo natin ito, no? Dahil ang i-discuss natin dito ay konti tungkol sa Übersetzbarkeit. No? Or Übersetzbarkeit. Yung hindi pagka-maisasalin. Next. Next. Nako. So, basahin ko na yung Filipino na lang, no? May dalawang pakahulugan ng tanong hinggil sa pagka-maisasalin ng isang akda. Maaaring mga hulugan nito ng sumusunod. Makakahanap ba ito sa lahat ng mga mambabasa nito ng isang naangkop na tagasalin? O, higit pang mahalaga, kung pinahihintulutan nito sa pinakabuod nito ang sarili na maisalin at sa gayoy hinihiling din ang pagkasalin alinsunod sa pakahulugan ng anyong ito. So dalawa yan, no? Mahanap ba na yung tagasalin o yung obheto mismo, yung teksto mismo, papahintulutan ba niya na siya ay maisalin? So meron siyang kahilingan na siya ay maisalin. Yung verlangen, nasa dulo, verlange, ibig sabihin, hinihiling ko na isalin mo ko. Ano? So, yung dalawang tanong na yan ay hindi magkatumbas para kay Benjamin. No. Next. Masasagot lamang ang unang katanungan sa parang alanganin. No, dahil hindi mo naman alam talaga kung
may lilitaw ever na tao na pwede magsalin ng Finnegan's Wake sa wikang Filipino. Ano? Ever. Ano? So, pero sa Chinese meron, di ba? And so, ang mababaw na pag-iisip lamang, so yun di mo tiyak mo, ang mababaw na pag-iisip lamang sa pagtanggi nito na may nagkasarili ibig sabihin, ang ikalawang tanong, ang masasabi, so hindi dapat pareho, tingnan pareho ang dalawang. Next. Yan. Yan, ito. So, ito yung core of the problem, ano? Sabi niya, kailangang bigyang pansin na nagkakaroon lamang ang ilang konseptong pang-ugnay ng kanilang wasto o maaari pang ang pinakamabuting kahulugan kapag hindi sila ikinakabit sa simulat sa pulsa tao. No? Ano yung konseptong pag-ugnay? Relationsbegriffe, no? Dito. Begriff, konsepto, relasyon. Ano yung isang konseptong pag-ugnay ay diba, yung Übersetzung, parang umuugnay yan sa tao. Ano? Pero sinasabi niya na pag-isipan natin na ang mga konsepto na ito ay hindi natin kinakailangan ikabit lagi sa tao. At ang pinaka-interesting na example ni Walter Benjamin ay yung unforgettable. Unforgettable. Ano? Unvergesslich. Yun yun. Sa gayoy, maaaring pag-usapan ang isang hindi malilimutang buhay o sandali. Kahit panalimot na ito ng lahat ng tao. Ano? Ang hirap, di ba? Ang hirap. Ang isang, pwede nyo pag-usapan, talagang hindi malilimot ang bagay na yan o ano pa man, no? Isang pangyayari, ano? Hindi talaga malilimot yan. Pero lahat ng tao nakalimot na. Pero pwede nyo pag-usapan na kung gayon, lumalaya yung pangyayari na yon o yung bagay na yon doon sa ugnayan sa tao. Ano? At umiira siya bilang, hindi nawawala, next, diba, na paliwanag ko. Yan. Next, sorry. Yan. Yan, kung hinihiling ng buod ng ganitong mga buhay o sandali na hindi sila malimutan, hindi magiging kabulaanan ang panaguri na ito. So, hindi magiging mali ang sinabi mo, hindi siya malilimutan. Isang kahilingan lamang ito na hindi natugunan ng mga tao. Tulad ng kahilingan ng teksto na maisalin siya, pero hindi siya maisalin. At kasabay nito, so kita nyo, humantong sa theological na usapin. Kung nakalimutan ng lahat ng tao, may makakaalala pa rin. No? No? Diyos. No? Kumbaga, no? Yan, no? May ganyan. Kasi siya ay isang actually, 1923, hindi pa Marxist si Walter Benjamin. Pero magbago ng bagong formulations ito ng Marxist period na niya. So, isang lugar kung saan may tutupad ang kahilingan ito. Isang pagtukoy sa alaala ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naalala ang lahat. Kahit ang lahat ng mga bagay na nalimutan na ng mga tao. So, ang point lang na dito, hindi nawawala yung katangian ng isang bagay na hindi ito malilimot. O hindi dapat malimot. Kahit pa nalimot na nating lahat. No? Parang ganun daw ang pagkasalin. Kailangan sa gayon sa alang-alang ang pagkamaisasalin ng mga larawang pangwika kahit hindi ito maisasalin ng tao. No? So, ang sinasabi niya dito, kaya nga sinasabi kanina na ang tinitingnan natin, hinihiling ba ng teksto na isalin siya? Pinapahintulutan ba niya na isalin siya? Yun ang tanong, nanggagaling hindi mula sa perspektiba ng tao, kundi mula sa bahagi ng obheto. Kasi iba na yung perspektiba na hindi umiinog sa tao, kung hindi doon sa bagay. Next. Ayan, so ito yung example natin. Pagka maisasalin, kung mula sa panig ng tao, ang ating titignan, sabihin natin, may tagasalin na makakasalin ito. May tagasalin na may kakayahang magsalin ito. May kakayahan ang tagasalin na magsalin ito. Pero kung mula sa panig ng bagay natin titignan, ang sasabihin natin, may kakayahan ang tekstong ito na maisalin. Yung teksto ang may kakayahan at hindi yung tao. At yun naman ang pinupunto ng Übersetzbarkeit. Yung katangian ng pagkamaisasalin sa Übersetzbarkeit ay hindi tumutukoy sa Übersetzer. Tumutukoy yan doon sa
teksto na isinasalin. Yun yung example pa, pagka makakain, no? May tao na may kakayahang kumain nito, di ba? O kaya may kakayahan ng tao na kumain nito. Ngayon, kung babalik, yung sa panig naman ng bagay, may kakayahan ng pagkain na ito na makain, no? Hinihiling niya sa kain na siya ay kainin. Ano? So, ito yung pagbabaligtad, no, ng perspektiba ni Walter Benjamin. Hindi siya nanggagaling sa perspektiba ng tao, kundi nagpagaling sa perspektiba noong bagay na yun. No? Kakaiba talaga, no? Kakaiba yung... So, ang pagkamaisasalin ay taglay noong bagay na yun. O kaya kung ano pa man yun. So, kahit pa nalimot na ng lahat ng tao ang bagay na hindi dapat malimot, ang hindi malilimutan na bagay, yung bagay na yung kanyang predicate, na hindi siya malilimot o hindi siya pangyayaring hindi kalimot-limot, hindi nawawala yung predicate na yun. Hindi lang tayo naging totoo doon sa kahilingan na yun, na huwag siya malimutan. No? Next. Next step. Yan, so, kailangan nating isipin, yung pagka-maisasalin ay halos katumbas ng kakayahang maisalin mula sa perspektibo ng teksto. Power ng text, yung translation. It's not the power of the translator. Very interesting idea, no? Kasi kung English ang ating pagagalingan, translatability, nakalagay sa dulo, ability, sa tao tayo kagad tumitingin. Tatanungin natin yung tagasalin, translatable ba ito? Sasabihin ng translator, hindi translatable yan. Sasabihin niya, oo, translatable yan. Kaya kung translatability ang English term na gagamitin natin, seemingly, babalik tayo sa tao. No? Parang tatanungin natin, translatable hindi. Nakakalimutan natin yung main point ni Benjamin na ito ay beyond human. No? Itong process na ito. Next. Yan. Ito, okay, so, meron isang napaka-puzzling na sentence dito sa essay na to. Translation is a form sa English. What the hell, no? Talagang halos lahat ng mga tao nagbabasa ng essay ito, sabi nila, ano ba ibig sabihin ng Übersetzung ist eine Form? No? Ang pagkasalin na isang anyo. Ano, genre ba yan? Literary genre or something? Hindi naman eh. No? Hindi ganun ang ibig sabihin, no? Kahit balik-balikan natin yung kanyang sanaysay, ano ba ibig sabihin ng Übersetzung ist eine Form? No? So, I'll try to understand and explain the point, no? Nakaugnay nung kaninang point na Übersetzbarkeit. Ngayon sabi niya, ang pagkasalin ng isang anyo, upang magagap ang salin bilang anyo, dapat nating balikan ang orihinal. Sapagkat nasa loob ng orihinal, ang batas ng anyo na nagtatakda ng pagka. So, ibig sabihin yung para maunawa natin yung form aspect niya, kailangan natin, hinihiling ba sa atin ng teksto? Pinapahintulutan ba niya na siya ay maisalin? No? Kung pinapahintulutan niya na siya ay maisalin, siya ay magkakaroon ng anyo at may batas ang mga pagsasaanyo na ito. Next. Yan, so, one example, sa philosophy na German, merong ilang mga popular Ausdrucksform, Erscheinungsform. Ang Ausdruck, expression. Ausdrucksform, form of expression. Di ba, pwedeng yung Ausdruck nasa utak mo, Ausdrucksform ay lingwahe mo. Di ba? Pwede. Erscheinungsform, erscheinen, appear, form of appearance. So, pwedeng may mga kahit kung platonic, tagal pa pala yung time ko, 20 minutes. Ayan, so, kung may platonic na idea ka na merong form of appearance, no? Ang iba't ibang bagay. Kay Marx, napaka-importante ng terms na yan. Kay Hegel, Marx, Erscheinungsform, Ausdrucksform, etc. Ngayon, dito natin maunawaan kung ano yung sabihin ng form kay Walter Benjamin. At ito ay gagamit ng example yung galing kay Lukács. Kaya si Lukács? So si Georgi Lukács ay isang Marxist philosopher na nagkaroon ng malaking influence kay Walter Benjamin. In fact, siya hindi lang kung bakit naging Marxist si Walter Benjamin. At ito yung sentence mula kay Lukács.
Die Liebe, die typische Erscheinungsform der Sehnsucht. Ano? Ang pag-ibig, ang tipikal na anyo ng pagpapakita ng pagnanasa. Para sa iba, parang baliktad. Di ba? Eh, kasi parang yung Sehnsucht, yan yung ano eh, parang impure, parang wild. Ano? Pero nagkaka-form siya, yung Erscheinungsform niya, form ay Liebe. Nagkakaroon siya ng controlled form. Nagkakaroon ng expression, nasusulat bilang tula. Naawit bilang awit. Ang Sehnsucht, desire. Ano? Sa pamamagitan ng yung Liebe ay nagkakaroon ng iba't ibang mga anyo. No? So, ngayon, ang punto rito, kung form yan, ibig sabihin meron niyang parang Sehnsucht. Merong, alam mo ito momok eh. Ano ngayon sa pagkasalin, yung nagkaka-form. Yung ina-express ng salin. Ano? Kumbaga, kung ang salin ay yung form, Liebe, diba? Übersetzung ist eine Form. Dito Liebe ist eine Form der Sehnsucht. Liebe, yun yung form ng Sehnsucht, ng desire. Yung kay Walter Benjamin, yung form ay Übersetzung. So ano yung express ng Übersetzung? Diba? Dito. Next. Yan. So, ito yung sentence mula kay Walter Benjamin. Sa gayon sa kahuli-hulihan, nagsisilbi ang salin para sa pagpapahiwatig ng pinakapanloob na ugnayan ng mga wika sa isa't isa. So, Übersetzung ist die Ausdrucksform des innersten Verhältnisses der Sprachen zueinander. Ang salin ay ang anyo ng pagpapahiwatig ng pinakapanloob na ugnayan ng mga wika sa isa't isa. No? So, nagkakaanyo ang panloob na ugnayan ng lahat ng mga wika sa pamamagitan ng mga salin. No? So, isipin natin kahit parang hindi magkakaugnay yung mga wika na ito. Sobrang magkakalayo. Sa pamamagitan ng salin, nagkakaroon ng anyo ang mga ugnayan ng mga wika sa isa't isa. Sa ating daigdig. Sa isang paraan na kaya nating makita. Di ba? Yan. So ito yung Übersetzung ist eine Form. Ito yung pinapakita ng form na ito. Ang pinakapanloob na ugnayan ng mga wika sa isa't. Next. Yan. So, binubuo ito ng pangyayaring hindi dayuhan ng mga wika sa isa't isa, kundi a priori. Ano? At isinasantabi ang anumang maugnayang pangkasaysayan, magkakamag-anak sa nais nilang sabihin. Ang lahat ng mga wika sa daigdig. Ang lahat ng mga wika na umiral. Siyempre, philosophical ito, hindi ito linguistic na discussion, no? Philosophical na discussion tungkol sa wika, ano? Sa ideya ng wika. Pero tingnan nyo, ang ganitong ideya ng wika ay isang mapagpalayang ideya ng kaugnay ng wika, kaugnay ng kultura, kaugnay ng kabiasdan, di ba? Ng tao. Hindi ito yung nagkatangi ng mga wika. Ano? Hindi ito yung nagpapababa, nag-iinsulto sa mga wika. Ang lahat ng mga wika ay may katakilaan sa loob ng mga ugnayan na ito. Sa kanilang pagkakaugnay-ugnay sa isa't isa. Kaya napaka-importante ng tungkulin ng tagasalin. No? Dahil ang gawain ng tagasalin sa kanyang tungkulin na ito ay pinapakinggan niya yung kahilingan ng mga sinasalin. At tinatawag ka nito, sabi niya, isalin mo ako. At kapag naisalin siya, nagkakaroon ng anyo. At yung anyo na ito ay nagpapahiwatig nga ng ugnayan ng mga wika sa isa't isa. Ano? So, yun yung isa, I think yun yung aking pagkaunawa doon sa Übersetzung ist eine Form, no? na sentence na very puzzling para kay Walter Benjamin. Yan ay ang dami pa sikot-sikot na mga diskusyon sa iba't ibang mga mababasa ninyong mga komentaryo kay Walter Benjamin ako dito. Pero sa palagay ko, kung balikan natin ang lingwahe nila, kasama sina Lukács, yung paggamit nila ng form, etc., ay makita niyo kung ano yung pinanggagalingan ng ganitong ideya ni Walter Benjamin. Ngayon, maaaring namamalayan nyo
na na siyempre, marami kayong hindi sasang-ayunan siyempre no, sa mga sinasabi niya. Kailangan natin mas maraming panahon para talakayin ng iba't ibang mga masalimuot na dimensyon ng sanaysay na ito. Lalo na yung kanyang parang paglalayo sa tao, no, ng salin. Na yung pagka maisasalin ay ang kapangyarihan na taglay ng teksto. Tinatawag tayo ng teksto na isalin natin siya. Pero kung walang makarinig ng tawag na yon, yun ay kakulangan natin. Hindi yun kakulangan nung teksto na yon. Ano? Later on, sasabihin niya merong tradisyon ng mga inaapi. At ang ginagawa ng naghaharing uri ay pinipigilan niya ang transmission ng tradisyon ng inaapi. Pinipilit ng mga mananakop na kalimutan natin yung ating nakataan. Ano? Pero meron pa rin, pero nandoon yung panawagan ng mga nakaraan na yon. Tandaan nyo kami. Ano? Balikan ninyo kami. Alalahanin nyo kami. Huwag nyo kaming kalimutan. At minsan, narinig natin yung tawag na yun at gumagawa tayong paraan para matugunan yung tawag na yun. Pero kahit tayong lahat ay maiwaksi, hindi nangangahulugan na nawala sina Lapu-Lapu, nawala yung mga ipambayani natin at iba pa. Parang ganun yung later manifestation ni Walter Benjamin na yung mga bagay na hindi may limot, yung mga bagay hindi may salin, etc. ay patuloy na may alingaw-ngaw sa atin. So, ngayon baka may naramdaman kayo na para kay Walter Benjamin, isa pang problema ay ayaw niya ng relay translation. Ayaw ni Walter Benjamin sa relay translation. Parang secondary phenomenon ang translation. Pero ang point ko ngayon ay ipakita na maganda ngayon gawin ko ngayon, papakita ko na maganda pa rin ang relay translation. Next. Yan, okay. So papakita ko yan, pwede palakihin ng konti. Hindi ko mabasa na Ayan, okay. Palitin pa ng konti. Pwede isama mo na at least yung dalawang column. Ayan, okay. So ito ay, syempre dahil mga pusa, ay pinili natin yung tula. So nag-translate si Walter Benjamin ng isang tula mula sa Fleur du Mal, Les Chats, The Cats, na hindi niya isinama doon sa pinal niyang koleksyon. Kumbaga parang tawag doon yung hindi mo sinama doon sa kang record pero hindi sinama yun. Left out. Yan. Parang sa B-side or something that got left out. Hindi sinama doon sa mismong koleksyon. Pero okay, gusto ko itong tula na ito tungkol sa mga pusa. Die Katzen. At least makita natin yung top. Ayan, okay. Pwede ba hanggang doon sa at least makita yung end na yun. Buburin mo. Yan, okay. Ang mga sabik, ang mga pusa, ito ay salin ko mula sa salin ni Walter Benjamin ng tula ni Baudelaire. So, tingnan natin. Ang mga pusa, ang mga sabik na mangingibig at mga disiplinadong palaisip ay nagmamahal sa paghinog ng panahon. Sa mga kahangahangang pusa, mga biluging mapagmalaki, nangangata sa lamig, tulad din nilang laman ng bahay. Kaibigan ng kaalaman at kaibigan ng mga di karaniwang kasiyahan, hanap nila ang katahimikan at sa pagbubukang liwayway kinikilabutan. Tila gagawin silang mapapanglaw na kabayo ni kadiliman. Hinirang sana ang mga palalo kung may nalalaman lamang sila hinggil sa pagkisilbi. Nangyayari ba ang pusa sa pagkisilbi? Ayan. Pinipili nila sa kanilang pagmumuni ang marangal na ayos ng mga sphinx na nakaunat ang katawan, umuusli sa kapanglawan na parang nabatubalani ng isang panaginip habang nahihimbing. Umaapaw ang mahiwagang tilamsik mula sa kanilang mga tagiliran at mga butil ng ginto tulad ng pinong buhangin sa kanilang mga bilog na matay lihim na lumulutang-lutang. So ito ay galing kay Walter Benjamin. Ito ba ay parehong-pareho kay Baudelaire? Hindi, halimbawa, dito sa French, des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans rêve sans fin. Dito, rêve sans fin, panaginip na walang katapusan.
Pero kay Walter Benjamin, als hätte sie ein Traum im Schlaf gebannt. Parang nabatubalani sa isang panaginip. Para sa akin, mas maganda yung kay Walter Benjamin. Parang na spellbound in a dream. Whereas para kay Baudelaire, dans un rêve sans fin, sa isang panaginip na walang katapusan. No? Tapos, dito sa ang mga butil ng ginto tulad ng pinong buhangin. Sa kanilang mga bilog na matay, lihim na lumulutang luto. Tingnan mo, pusa ninyo. Para may mga sa kanilang mata, ano? Dito kay saka maganda yung mahiwagang tinamsik sa kanyang tagaliran. Dito kay Baudelaire, des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin, étoile vaguement le prunelle mystique. Parang merong mga between na vaguely nakikita mo in the pupil of their eyes. In the pupil of their eyes. Prunelle mystique, yung mystical pupils. Pero sa German ni Walter Benjamin, in ihrem runden Augen, round eyes. Hindi sa pupil of the eyes. Pwede mas maganda yung kay Baudelaire. Ang problema, kapag isalin mo sa German ang prunelle o pupil, ang mangyayari ay Sehloch, which is not poetic. Loch is a hole, Seh, to see, a hole to see through. No? It's not really poetic, no? Ang runden Augen, no? Runden Augen, heimlich gleiten. Ano? In ihren runden Augen, heimlich gleiten. Itong mga Unzellen Goldes wie ein feiner Sand, in ihren runden Augen, heimlich gleiten. Ano? So makita nyo, para effective na ma-translate sa German, hindi na magagamit yung mga sa French, ano, yung pupils, ano? Kailangan niyang i-adapt sa wikang German. Pag isali mo naman sa Filipino, hindi naman malala, di ba? Na maganda rin yung dating, at kung isalin pa sa ibang lingwahe, yan na yung version ni Walter Benjamin ng tula ni Baudelaire, di ba? At kapag nabasa natin yung tula pa rin ni Walter Benjamin, no? Parang sabihin natin, ang galing ni Baudelaire. No? Di ba? Ang galing ni Baudelaire. Ano? Pero may kasama na roong Benjamin. At kapag kaya sinasabi ko, hindi natin mababasa si Benjamin ng ganyan, kapag di natin siya sinalin, di ba? At kapag sinali si Benjamin sa Pilipino, mayroon pa rin katuwaan at kaligayahan doon. May enerhiya, may dating, no? May kasiyahan pa rin na dulot ang salin na ito. Kaya para sa akin, importante ang relay translation. No? Importante pa rin ang relay translation kahit para kay Walter Benjamin ay hindi yun sa filosofikal na antas ang pinaka-ideal na paraan ng pagkasalin. Pero ang mismong praktika ni Walter Benjamin ay nagpapakita bilang tagasalin na may enerhiya, may lakas, may kakayahang maisalin ang kanyang mismong salin. Diba? May Übersetzbarkeit ang Übersetzung ni Walter Benjamin. Yan, so maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Bomen. At binubuksan po natin ang floor para sa question. Okay, sige po. Sure po. Sige po, sir. Napaka balito na yung kay Benjamin na yung pagkahumat niya sa Indas original, pero yung sa kanyang praktika yung ugnayan ng mga wika na parang naaalala ko tuloy si Baudelaire din, di ba, yung simulacra and simulation na walang original. Kaya binatay din kay Borges yung mga mapa na yung Respondes. pero yung nga parang di ba yung pagkahumari natin sa original na ano ba talaga yung original, pero sa praktika ni Benjamin parang
walang original kung tutusin. Pero yung sa mismo sinasabi niya sa pagsasalin, yung parang balinto na, parang Sir, may kanina nung habang nagsasalita kayo, sir, kinakausap ko si Sir Raymond. So, yung sinasabi niyo na may lahat ng mga wika ay magkakaugnay. Sir, balikan ko lang kasi sa reliyon, balikan natin yung Biblia. Di ba? May Tower of Babel. Di ba? Di ba? Lahat ng wika galing sa isang wika. So, may sense yung sinasabi ni Benjamin na magkakaugnay yung mga wika. Would you agree, sir? Akala ko sasagutin mo eh. Yung kanina siyempre hindi nga ito empirical na linguistika ang usapin, no? Ito ay philosophical na dimension. At siguro may karisma ang pagtatanong ni Walter Benjamin. Ito talaga hanggang sa pinakadulo ng kanyang pagtatanong, no, ay sa isang antas na parang kakaiba, ano, yung magiging mga sagot doon sa mga tanong niya. At yun na yung isa, no, na siguro pwedeng magkaroon tayo ng pangkalatang ideya na oo, pagkakaugnay-ugnay ng iba't ibang mga wika. Pero si Schleiermacher din ay merong formulasyon nito na napaka-interesting ng formulasyon ni Schleiermacher, di ba? Yung formulasyon ko ni Schleiermacher ng pagkakaugnay-ugnay ng wika ay hindi lamang ito isang philosophical na usapin, kundi practical na usapin. Di ba? Dahil kaya mga yung ideya ni Schleiermacher sa loob ng wikang Aleman ay pwedeng maipaloob ang lahat ng wika ng daigdig. No? Hinihiram niya ang lahat. Pinapasok niya sa loob ng kanyang wika ang lahat ng iba pang mga wika. Yan yung mutate talaga yung wika, no? Siyempre iba pa, pwede siguro Pilipino, ganun din ang pagtingin natin, no? Ganyan, no? Pero may empirical na tunguhin. Kung para kay Walter Benjamin ay parang ito ay isang utopiko, no, na ideya. Para kay Schleiermacher, talagang practical. Sa pagkasali natin ng maramihan, may papaloob natin sa ating lingwahe. Kumbaga, ang lahat ng iba pang mga lingwahe sa daigdig. Nagkakaroon ng panlasa ng iba't ibang wika yung ating mismong sariling wika. Hindi ba tama yun? Binalik ulit. Oo, sir, I would agree. Pero sir, balikan ko rin. Kasi si Sir Dane yung nagtanong sa akin kanina dahil sabi niya, hindi ako nakapagtanong, walang Q&A kasi nag-game tayo. Pero kasi may binabanggit siya kanina yung mens autoris. Na, kumbaga, pag nagsasalin tayo, wala naman tayong paraan para malaman kung ano ba talaga yung nasa sa isip ng autor, kundi sa akda. Kung ano yung akda. So sabi ni Schleiermacher, bago ka magsalin, ito yung sa notes on translation ngayon, hinggil sa pagsasali, na kailangan kilala mo yung autor. Kailangan mong basahin lahat ng mga akda na naisulat niya para malaman mo ano yung nasa, how he thinks. What makes him click, diba? So, bukod sa titingnan mo yung personal niyang buhay, medyo marites tayo ng dating ng konti. Pero titingnan din po natin yung mga akda niya. Bakit niya nasabi to? Saan nanggaling yan? Kasi magkakaugnay po yung mga bagay-bagay. Bukod pa po doon, ito yung may sinasabi siya na subjektibo. Teka lang, nasa thesis ko yun eh. Saglit lang po. Oh my, kasi nga, kakataon na to. So ito, basahin ko na lang po yung sa thesis ko para masagot yung tanong mo, sir. Dahil sa pagiging masela ng mga tekstong isinasalin nun yung Schleiermacher gaya ng Biblia at mga diskurso ni Plato, nabuo niya ang ilang pamantayan sa sining ng interpretasyon at pagsasalin o ang historical at divinatory o paggamit ng intuition, objektibo at subjektibo muling pagbubuo ng isang pangungusap. Sa objektibo o historical, kailangan inkonsidera kung paano pa makakaambag ang pangungusap na naisalin sa pagde-develop ng wika.
Ang subjektibo historical naman ay para malaman kung paano ang nasabing pangungusap bilang bahagi ng kaisipan ng autor ay nabuo. Ang subjektibo prophetic, kasi nga 'di ba, pastor protestante siya, ay upang maapuhap kung paano ang mga kaisipang nakapaloob sa nasabing pangungusap ay patuloy na makapag-i-impluwensya sa autor. Komplikado siya, sir. Balik tayo sa original na tanong, ano? Iyan, yung sabi niya, ano ba yung original? Kailangan basahin natin si Walter Benjamin, yung essay na ito. Kasi napaka komplikado ng bahagi na yun kung paano diniscuss niya na yung tunay na lakas, yung panawagan ng pagkasalin ay nanggagaling na talaga doon sa original. At hindi yan maririnig doon sa mga salin mismo. Ngayon, meron siya sariling paliwanag niya kung bakit ganun. At yun na isang napaka-involved na disputed na explanation. Baka pwede tayo mag-discuss na lang sa ibang kanto. Pero yung punto ko lang dito ay, yun nga isa sa mga assertion ni Walter Benjamin dito, ang merong Übersetz ba kahit lamang ay yung original. Yun lamang ang nanawagan sa atin na isalin siya. Ang lahat ng mga salin ay lumilipas sa kasaysayan. Kaya marami daw salin sa Noli, na Philly, ano? Iba yung antas nila dahil kumbaga hindi yung itong translation ng Noli makaluma na yung Tagalog niya. Buha tayong bago. Tapon niya na yun. Kukuha ulit kayo doon sa mag-asalin kayo mula sa Espanyol patungo sa Pilipino. So para kay Walter Benjamin, yung enerhiya ng salin hindi galing doon sa mga salin. Pero I wanted to dispute this, di ba? Kaya gusto ko yung pinakita ko nga yung salin ni Walter Benjamin ng Dick Hudson para makita natin na may enerhiya din ang mga salin na maaaring malapat sa susunod ng mga iba pang mga tao na gusto rin magsalin. Natawag din tayo kahit ng mga salin na maisalin sila. Kaya para sa akin ay labis na limitado ang ganung perspektibo at naniniwala ako na balido ang relay translation. At sa maraming pagkakataon, yun lang naman talaga ang paraan na tayo ay maaaring magkaroon ng enkwentro sa mga ideya. Diba? Sir, okay naman. Actually po, yung sinasabi kasi ni Benjamin, parang dating is nadadilute kasi yung from the source. Pagka sinali mo na ng sinali, nawawala na yung pinaka-essence niya. So, kaya mas gusto niya direct from the source. Pero minsan kasi hindi naman pwede talaga yun. Lalo na kung wala po tayong kakayahan para malaman yung source language. Pero, kung ano yung available, yung bawa kung may from German to English, may English naman eh. So, why not from the English? Sir, Thank you po, ma'am. Sir, paalala lang po sa magtatanong, pakilala lang po para sa ating kakadating lang na speaker. Ako po si Ramil. Sir Bowman, dun sa translation nyo kay Benjamin dun sa tula. Aware ba kayo na si Baudelaire ay, bago sa lahat, yung kung puntin yung translation is form. Aware ba kayo na si Baudelaire ay master ng traditional form? Yes, kasi mapapansin mo dun yung rhyme scheme niya eh. Hindi ako kakabasa ng French, pero yung mga N-word niya, saison, maison. Tapos, sorry sa pronunciation. Kasi makikita nyo, di ba? Talagang naka-quatrain pa eh. May quatrain, may tercet. Kabalik na rin si Rimbaud at Mallarmé na binasag nila yung form. Friend niya yun. Si Verlaine. Rimbaud, tsaka si Baudelaire. Si Verlaine yung boyfriend niya. Kasi si Baudelaire kasi yung parang siya yung unang modernist actually. Pero yung pagsulat niya ng tula, kahit na sobrang modern yung pinapaksa niya, yung form niya, traditional, taliwas na si Rimbaud, Mallarmé na binasag na nila yung form. So, pagdating kay Benjamin, sir, sa tingin mo ba nakuha niya yung mastery ng form ni Baudelaire? Para kay Walter Benjamin, hindi secondary ang form, secondary ang message. Ang power ang primary. Ang tawag niya sa ibang writings dito, Keimkraft. Ano? Meron siyang seed, parang seed na tumutubo. Ano? May craft, may power ang mga akda. Ang kailangan mo,
kung ikaw ay tagasalin tapos kukopihin mo yung itsura, kukopihin mo yung literal na kahulugan, you failed. Para kay Walter Benjamin. You failed. Nagtagumpay ka kung nakuha mo yung kanyang enerhiya, yung kanyang lakas, yung kanyang dating na makakapagpakilos pa, makakapagpagising pa sa mga tao sa hinaharap. Kaya kung mekanikal lang yung paraan na gagayahin mo yung mga anyo, nakatali ka doon sa mismo. Ay sinabi niyo yung die Katzen, yung mga pupils nila, ganyan. Walang power ang Zeyloch. No, ang may power ay runden augen, mga matang bilog. Kaya ang tinatry ni Benjamin ay dalhin yung lakas na yon, no? Yung kapangyarihan na yon patungo sa iba pang mga mambabasa. Kaya hindi siya labis na ng problema. Sa sanaysay nito, sabihin nga niya matali tayo sa mga ganyan, sa mga external similarities, no? These are the most insignificant aspects of the work. Para kay Walter Benjamin. Salamat po. Sabihin ko na lang din po, since naka-live po tayo, kung may gusto din po magtanong sa online, pwede pong i-accommodate. Magandang umaga po. Ako po si Mario mula sa Asian Center. Sir Bob, tatanong ko lang yung sinabi nyo kay Ginoong Benjamin, yung tradisyon ng mga inabi. Tama ba ako ng pagkaunawa doon at sa filosofiya niya? Pwede ba natin sabihin ng pagsasalin ay isang akto din ng pag-imagsik, no? Hindi lang ng mga ideya, hindi ng mga tao, ng mga tinig mula doon sa ibaba. At hinggil doon sa usapin ng unforgettable, ang pagsasalin ay isang akto rin ng paglaban doon sa pagkalimot. Kasi yung gusto ko yung salita nyo kanina, pakinggan ninyo kami, balikan ninyo kami. Sa konteksto ng kasaysayan ng Barangay Pinas, lagi natin sinasabi yung never forget, never again. Tingin ko pasok na pasok si Walter Benjamin. So yun yung una, yung parang may pagkapukod yan din no? Yung the insurrection of subjugated knowledge. Except that dito memory. Tingin ko mukhang yung si Poco mukhang implemensyado ni Benjamin. Yun po yung sa inyo. Tanong ko naman kay Ma'am Peamore na natuwa ako sa mga chika niya. No? Pwede po ba nating sabihin na si Martin Luther, si FSFS na lang, baka magkamali ako, Friedrich Schleiermacher ay nagmula rin sa tradisyon ni Martin Luther dahil parehong nagpaulad ng wikang Aleman. Salamat po sa inyo. So yung sa sinasabi niyo na magkapareho si Luther at si Schleiermacher. Tradisyon. Martin Luther na po. Yeah, definitely. Kasi si Luther, di ba, ginawa niyang aliman yung Biblia, di ba? So pinalakas niya yung ni Schleiermacher. Pero balikan ko din po yung sa sinabi niyo. Tatanong kayo, nagdi-discuss kami, sir. Yung sinasabi niyo kung ang pagsasalin ay isang akto ng paghihimagsik. Kay Schleiermacher, isang fakto siya ng paghihimagsik. Diba, nabanggit ko kanina yung political na aspeto ng pagsasalin, yung tinatawag niyang defines the linya, na nagbabago doon sa hanggahan kung saan nauusog Alemania at Pransya. So, sa ganung konteksto, yung Verdeutschung und Verpfändung, yun po yung konsepto niya ng paghihimagsik gamit ang pagsasalin. Kasi lalo na po sa panahon po nila, yung naghaharing elite, yung mga tagasali ng Pransya, gusto nila lahat i-translate sa French. Sa kanila, hindi, translate natin sa German, palakasin natin, pabalik sa atin. Yan po. Sir Bowman. Well, yun nga, kaya kailangan may distinction din yung maagang Benjamin, yung nagsulat nito, at yung transformasyon niya patungo sa Marxist na Benjamin. Napakalaki ng pagkakapareho pa rin ng mga konceptual na kasangkapan na ginagamit ni Walter Benjamin. Kaya actually pwedeng ma-translate itong sanaysay na ito ni Walter Benjamin doon sa mga termino nung isa pa niyang kilalang akda yung hinggil sa konsepto ng kasaysayan. Diba?
At yun ay isang klasikal na akda, no, para sa filosofiya ng kasaysayan. At baka ito sinali ko yan sa Filipino, pinablish siya somewhere, no, ng high chair, no? Sorry, Alo high chair. So, ito ay na-publish dati at ito ay, yun na, naglalahad ng konseptong pangkasaysayan ni Walter Benjamin. At kung tingnan mo, ang kanyang isang mahalagang konsepto doon ay Überlieferung. Isipin ng Überlieferung ay transmission. Überlieferung. Ano? Kung meron kung halimbawa tayo, sinakop ng mga dayuhan, ang Überlieferung ng ating mga tradisyon, ng ating mga kasaysayan, ng ating pag-iisip, ng ating wika, ay nanganib. Dahil sabi nga ni Walter Benjamin, ginagawa ng mga mananakop na mga nagdodomina ang lahat ng paraan para mapigilan ng Überlieferung na ito. Ginagawa niya ang lahat ng paraan para makalimutan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya ang kailangan gawin ng mga nagpapatuloy ng tradisyon ng mga inaapi, tiyakin na may transmission, tiyakin ang Überlieferung. Kaya nga merong sinasabi na merong Übersetzbarkeit, merong Lieferbarkeit. Ibig sabihin, yung transmittability. Tinatawag tayo ng mga kasaysayan na ito. Tinatawag tayo ng mga alaala na ito. Tinatawag tayo ng mga bagay na ito mula sa ating nakaraan. Huwag natin silang kalimutan. Ituloy natin sila sa hinaharap hanggang sila ay makakamit ng katarungan. Para kay Walter Benjamin. May isang paraan ng pagkamit ng katarungan. No? Kaya yung wala pa rito sa the Aufgabe des Übersetzens. Pero nandun na sa later on. It's basically the same paradigm, no, na ginagamit ni Walter Benjamin. Meron pa pong katanungan, may oras pa po tayo kasi nagre-ready pa po ng food. Ay, sige po. Okay lang po ba dito? Tapos talon po ako dyan. Oh, meron pa pong oras. Opo. Salamat. Kiko Montesenya po from Angono 37 Poetry Society. Shout out sa nanay ko. No camera. Okay, nabanggit po sa portion ng lektura ni Sir Bome na may mga pagkakataong ang wika ay hindi na isasali ng tao. Sa puntong ito ay ang mga tagasalin. Kung ganun po ba ay matatanggap na ba ang saling mula sa AI or language app? Nakalimutan ko yung sagot dito. No? Tawag dito. Nakalimutan ko yung aking dapat na sagot sa tanong na yan. No? Dahil meron ding, ano yung pagtingin o posibleng pagtingin ni Walter Benjamin tungkol sa machine translation. No? Siguro yung unang tanong, batid na sa kanyang modelo, ano kaya ang kanyang magiging pagtingin sa machine translation? Para sa kanya kasi ang isang mahalagang bagay sa pagsasalin ay yung karanasan ng pagtatagpo ng dalawang lingwahe, ano? At doon sa pagtatagpo na yon ay merong karanasan na nangyayari doon sa pagtatagpo na yon, na maikikwento mo ang karanasan ng pagtatagpo ng mga lingwahe na yon sa proseso ng pagkasalin. Walang maisasalaysay sa atin ang machine translation tungkol sa karanasan na ito ng pagtatagpo ng isang gumagamit ng isang buhay na wika sa isa pang wika. Kaya natin pag-usapan niya, ano yung karanasan ninyo sa inyong pagkasalin? Paano kayo nabago sa karanasan na yan? Sa matinding pagbabangga o pagtunggalian o iba pang mga pagtatagpo na maaaring mangyari sa wika na ito. Sa ganitong proseso, tayo ay nababago. Ikaw bilang tagasalin ay nababago rin. Yun ang mahalaga para kay Walter Benjamin. Hindi yung mismong produktong teksto lamang, kundi yung nailikha niya dito sa yung power nga na sinasabi ko. Sa mga, may power ba na makukuha ang machine translation? Marami siyang magagawa. Kaya niyang gawin, kopyahin yung anyo, kaya niyang kopyahin yung message, na literal message ng isang teksto, pero yung kolisyon na ito, yung pagbabanggaan ng magkakaiba
at yung transformasyon na nangyari dahil dito ay hindi lumilitaw sa proseso ng machine. Marami pa tayong pwede pag-usapan dyan. Dahil napag-isipan na ako dati pero hindi ko maalala ngayon. No? Pero sa tingin ko, itong dinamiko na paghuli doon sa nababanggit ng power o craft, hindi ito bahagi ng mekanismo ng machine translation. Pwede sa literal, maintindihan natin. Pwede sa hugis, maintindihan natin. Pero iba pang question. Ano yung dating at lakas nito para sa atin. Kaya yung importante kanina para doon sa transmissibility, ano yung point na yun? Halimbawa, magsalin tayo ng mga tulad ng mga, ito tatabi ako rin mo, baka ano. Magkasalin ka ng mga tulad ng mga Palestino, di ba? Yan. Tapos, sabi ka ng mga Palestino. Tapos yung kapangyarihan ng mga tulad na yon, nararamdaman natin. Di ba? Yung kapangyarihan na yon ng mga tula na yon. At kapag sinalin pa ng iba yung ating mga salin, ay nagsasalin din yung kapangyarihan ng mga. Yun ang punto ni Walter Benjamin, yung craft, yung power na yon, yung na isinasalin. Hindi ito simpleng madulas na transmission ng mga numero at ng mga proseso sa loob ng isang makina, sa loob ng isang utak ng isang makina. Hello. Ako po si Lance. Ayun po, dito. Ayun, gusto ko rin pong mag-react. Parang totoo yun na hindi magagawa yung makina, lalo na yung pagpapasa. Siguro bago yung impulse ko na parang magsalin ng tula ng mga makatang Palestino. Nagbabasa rin ako ng salin. Una kong na-encounter yung salin sa professor ko, si Professor Arlo, na naging guro si Sir Bomen at mentor. Ayan na may pagpapasa, may pagsasalin din na nung bisa na nung impulse na magsalin. Tungo na po ako dun sa tanong ko, paano siguro yung karanasan ni Walter, itong essay ni Walter Benjamin, at siguro po maaari rin kayong magbahagi tungkol dun sa karanasan ng Germany sa loob ng, sabi niyo po, 300 years para ma-develop nila yung kanilang wika sa kasalukuyang anyo na naging wika rin nga siya ng science, na yung usapin ng intelektualisasyon. Siguro nanggagaling ako doon din sa panig na mula po ako din sa rehiyon, sa Pampanga at Pangasinan. So dalawa po yung, pamilyar din po ako sa wikang Kapampangan, wikang Pangasinan. Though may concern din sila, alam naman din po natin yung concern sa mga regional languages na yung iba may hesitation sa pambansang wika. Kasi ang nararamdaman nila na isasagilid yung mga regional at vernacular na wika. Parang halimbawa, sa Kapampangan po may mga mga staunch Kapampangan advocates na sinasabi na hindi naman sila purist. Though ang concern nila, kapag halimbawa kasi nag-iimbento ng salita, halimbawa may tinatawag sa amin na may vlog nga yung isang, nalibutan ko lamang, Tegalogan sabi niya, kinokorek niya yung mga Tinagalog. Kasi naghahalo na dahil ang lapit yung proximity ng Pampanga sa Manila, kasi yung mga magulang din na yun nga, hindi na itinuturo yung wikang Kapampangan sa mga bata dahil yun, mas pinipili na magsalita ng Filipino or ituro ang Ingles, nagkakaroon ng problema. Kaya very sila, may ganoong higpit na hindi kailangan yung mga salita na taal sa atin ay manatili. Pero paano yun parang ni-resolve sa karanasan ng Germany na merong mga salita mula sa mga ibang wika or ibang dialekto natin na tiyak na magbabago sa daloy nung panahon na nag-iimbento tayo ng mga salita, naghahanap tayo ng mga salita para sa isang phenomenon or sa isang concept, parang scientific concept or mga technical jargon na paano yung balancing perspective po na napapanatili pa rin yung preserbasyon ng mga lokal na wika
at syempre yung pagpapaunlad nung wikang pambansa. Siguro, mas yun po yung parang, maaring baka may guide po si Walter Benjamin mula sa Sanaysay. O kung sakali, sa karanasan din naman po ng Germany sa pagbubuo ng kanilang wikang pambansa. Ayun. Okay, so balikan ko muna po yung parang unan yung tanong. So, tsaka natutuhog din po dun sa tanong ni Sir tungkol sa machine translation na may kaugnayan din kay Sir Bowman dun sa kay Benjamin. So yung kay Schleiermacher, may siyang tinatawag na decontextualization tsaka recontextualization, lalo na pagka nagsalin po siya. So yung Hinein Verpflanzen, di ba kinukuha niya, tapos dinadala niya ulit, parang ubalik ulit. So, dun sa ganung sentido, yung sa machine translation, wala naman siyang ganun eh. Na, kumbaga, wala naman siyang yung muling pag-recontextualize ng text. Kaya pag nabasa niyo po yung machine translated or yung ChatGPT or whatever AI generated, algorithm lang yun eh. Pero yung sense, yung nuances, wala po doon. Na tayo bilang tao, tayo yung naglalagay nun. Tayo bilang tagasalin, tayo yung naglalagay ng gefühl, ng damdamin, kung ano yung sa tingin natin na tama na lapit, dulas doon sa teksto. So yun. Pero yung tungkol sa wika, Sir Bowman. Well, yung unang point tungkol sa napag-unlad ng German, diba yung Biblia nga ni Luther sa German, no, na isalin, no? Importante yun sa kasaysayan dahil dati ay hindi maabot ng mga ordinaryong mamayan ang Biblia. Hindi nila mabasa sa kanilang sariling mga wika na pang-araw-araw, nakalatin. Kaya napaka-importante nung pagkasalin ng 1522. Ano? At hindi lang yon dahil na-publish bilang libro yan. Kasabay din ito ng Gutenberg Revolution, di ba? Na nagkaroon ng malawakang paglalathala ng mga libro. Ito teknolohiya ng paggawa ng mga aklat ay talagang lumika ng malaking transformasyon sa lahat ng mga bansa at kabiasnan. Pero yung 1522 na paglabas nga ng The Bible, no, ang Biblia ni Luther, ay masabi natin pagtatangka niya na mabasa ng mga ordinaryong tao ang mga dating binabasa lamang ng sinasabing mga aral, sinasabing mga mas matataas na uri ng tao na dapat nating sinusundan kapag sinasabi nila, ito yung sinabi ng Biblia. Wala naman tayong paraan para i-check yun, no? Kaya, no, sa atin, no? Kaya maganda yung ginawa niya, may makapangyarihan yon. At pasinin nyo, 1522, 1622, 1722, 1822, 300 years. 1822, nandun na si Friedrich Schleiermacher, nandun na si Kant, nandun na si Hegel, ano? After 300 years, no? Na-develop na nila yung kanilang lingwahe para makamit ang ganong antas, no, ng pag-iisip sa loob ng kanilang sariling mga wika. Diba? Kakaiba, no, yung ganong klaseng akselerasyon. Pagkaraan pa ng 100 taon, meron ka ng Albert Einstein, no? Na lumikha ng isa pang napakatinding revolusyon sa sciences, sa pisika. Kaya ang kakaiba talaga yung ginawa at yan ay nagsimula sa pagsasalin ng mga German. Lahat ng mga bagay pwedeng maisalin tulad tayo mga maisalin sa kanilang mga wika. Ngayon, of course, meron pa rin problema. Ano yung mangyayari sa ibang mga lingwahe? Lalo tikit nga, naroon yung artificialidad din ng dinidevelop. Yung Hochdeutsch nga, di ba? Hochdeutsch, yung High Deutsch. Maraming joke din ng mga German na hindi naman talaga sinasintan tunay na tao ang pinag-aaral natin German sa ating mga klase sa German o kaya yung napapanood na sa balita, hindi naman sinasintan tunay na mga tao. Maganda yun. Dahil ibig sabihin, ang tunay na wika ay buhay pa rin na nagbabago at nagkakaroon ng iba't ibang hugis at anyo sa normal na pang-araw-araw na buhay. Maganda yun dahil yung tinatawag na Plattdeutsch, yung nasabi ko sa inyo, yung Moin, di ba? Plattdeutsch yun sa Northern Germany. O kaya Bayerisch, no? Sa timog ng Alemanya, o kaya Kölsch sa may Köln. Iba-ibang mga lingwahe yan, may mga iba't ibang dialektong Germanic din.
siyempre nanganganib ang iba dyan, pero may mga iba na patuloy pa rin nabubuhay sa pang-araw-araw na ugnayan ng mga komunidad, ng mga anak sa kanilang mga magulang, sa loob ng kanilang mga pamayanan. Yung Hochdeutsch, naku, may dumating na si Feamor dumating doon, isang Pilipina, nagsalita ng Hochdeutsch. Naku, biglang magugulat na sila. Kailangan natin mag-Hochdeutsch para maintindihan tayo nito. Sasabihin nila, di ba? So, yun ay may antas din ng artipisyalidad, Pero yun ang wika ng kanilang iba't ibang mga kaalaman, Doon ng akademya at iba pa. Pero may buhay ang wika sa labas ng Deutsch. Kaya ng iba't iba pang mga wika doon. Kaya magandang bagay yun, Na hindi lahat ay may patag nitong Hochdeutsch na ito. May isa pang pinasa sa si Annette, ang Switzerland may 4 na lingwahe yan, di ba? Italian, German, French, ano yung isa? Italian, siyempre Swiss German yan. Tapos Italian. Romansh. Mga 2% lang or less ang nagsalita ng Romansh. Nagkaroon ng effort na standardize ang Romansh. Gawa ng mga standardization. Pero naging malaking debate ito. Naging malaking debate para sa mga speakers ng Romansh ang standardization ng kanilang lingwahe. Pati yung mga Romansh, sabi ni Annette, ayaw doon nila magpa-standardize. Bakit? Dahil yun yung wika nila sa kanilang mga tahanan. Yun yung wika ng kanilang pakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak, pag-ibig, alaala, doon ang kanilang, yun ang Romansh. Paano gagawin mo masyadong standardisado para sa kanila? Mawawala yung kanyang feeling, para sa mga, kaya nga may mga nagtatagoy ng Romansh, i-standardize natin. May bahagi ng maraming speakers ng Romansh na ang gusto nila ay ma-maintain yung kanyang, kumbaga, outside of the institution. Manatili siya bilang isang wika ng ating mga tahanan, ating mga bahay. Wrap up na daw po. Salamat po. Vielen Dank. Palakpakan po natin ang ating lecturers for this morning. Thank you po, Ms. Fe Amortiosen at ating workshop director na si Sir Bomen. Salamat po. Para po sa announcement ko lang naman po, ang role ko po ay announce na lunch na po. Ang lunch po natin ulit ay pipila po ulit